Kayo nagtrabaho, lagyan nyo nung nagtrabaho kayo sa factory. Kasi ayun talaga ang hinahanap ng mga amo, mga sadyang na yung pagpupunta doon sa HRD ng Korea. Talagang titingnan nila ang mga resume nyo kung talagang nagtrabaho kayo sa factory. Eh kahit hindi naman kayo nagtrabaho, basta't lagyan nyo lang. Kasi hindi na mahanapan ng certificate yan. At ganoon din naman pagdating nyo dito sa Korea, pag-aaralan nyo rin naman ang trabaho. Basta't lagyan nyo ang tips na ito, 100% mga idol, na masisili kayo sa HRD ng Korea. Pag nagpasa kayo ng resume nyo, basta't nakapasa na kayo ng Korean language, lagyan nyo ng factory, nagtrabaho kayo sa factory worker. Basta kailangan nyo lagyan para masilik talaga kayo sa ng mga amon, ng mga mabilis masilik ang resume nyo, kasi may makikita, titingnan nila kung nagtrabaho kayo sa factory. So ayun mga idol. Tapos sana makatulong ito. Talaga 100% na masisili kayo pag basta't may nakalagay na factory worker, nagtrabaho kayo sa factory worker. Kahit hindi naman, para mabilis masilik ang mga pangalan nyo. Pwede rin ito mga guys sa mga babae. Pwede rin ito sa mga babae. Lagyan nila ng nagtrabaho sa factory worker kahit hindi naman. Kasi ayan ang hinahanap talaga ng mga amo doon, titingnan ang mga resume nyo sa HRD ng Korea. Basta sana mga guys, makatulong ito na tips ko, kasi nasa POE ako dati noon, kaya alam ko, kaya sinasabi ko sa inyo para mabilis makasilik ang pangalan nyo doon dito sa HRD ng Korea. Titingnan nyo ng mga amo nyo, at sana pag nakapunta na kayo dito sa Korea, sana lahat ng pangarap nyo dito matutupad sa Korea. Kung sa bahay, pag gusto nyo magkaroon ng bahay, sasakyan, basta lahat ng pangarap nyo matutupad nyo. Ako sa ngayon wala na akong pinapangarap. Pag nagdadasal ako mga guys, nagpapasalamat na lang ako. Wala na akong hinihingi sa Panginoon, basta ang dasal ko na lang, maraming salamat sa biyayang binigay mo sa akin. So ayun mga guys, punta tayo sa tips ko lang yan. Punta tayo doon dito naman sa tradition and culture in Korea. I-share ko talaga sa inyo lahat para sa mga baguhan, makuha nyo ang mapanood nyo to, para alam nyo ang tradition and culture sa Korea. Hindi kayo nangangapa. Ang una mga guys, dugtong ito mga guys sa tables manners. Dito ang tradition and culture sa Korea, bawal magtagay na mag-isa ka lang. Halimbawa, magtatagay ng sudyo, kaya beer, kailangan tatagayan ka ng mga kainuman mo, kasamahan mo. Bawal sa culture and tradition nila, kailangan tatagayan ka, hindi na ikaw lang mag-isa magtatagay. So ayun mga guys, ang tradition na bawal, hindi pwede magtagay na ikaw lang mag-isa, kailangan tatagayan ka ng kasamahan mo. Tapos ang tradition ng culture din nila mga guys, ang bawal din na tunggain sa buti. Halimbawa, gaganunin mo sa buti, hindi pareho sa atin sa Pilipinas na halimbawa sa berto, tunggain sa buti. Pag nasa kan, pwede yun mga guys, pag yung beer na nasa kan. Pero pag halimbawa yung sudyo, tutunggain nyo. Tradition ng culture po nila na huwag po. May baso naman, tapos wag kayo magtatagay na mag-isa. Hintayin nyo lang na tagayan kayo. So ayun mga guys, mga idol. Tapos ang susunod naman, sa tables manner pa rin ito, nasa tables manners na tayo. Ang susunod ang, halimbawa kakain kayo sa labas, pero karamihan mga guys, mga idol, pag walang mga foreigner, wala talagang tinidor.
pagkakain kayo doon, chopstick lang ang gagamitin nyo, tsaka mayroong kutsara mga guys. Pero pag halimbawa kung mga sa mga baguhan pa lang, pwede halimbawa sabihin nyo na manghingi kayo ng tinidor, itry nyo kung mayroon. Pero pag dito sa mga maraming tao, sa halimbawa sa Seoul, mayroon na yun, may mga tinidor na yun. Pero pag halimbawa sa mga probinsya pa, wala yun mga guys. Ang gamit lang ang chopstick tsaka kutsara. Ay, may kutsara. Pero ang tinidor, wala yan. Tradition ng culture talaga nila na yung chopstick talaga. Tsaka kutsara lang. Ang ibang restaurant naman mga guys, pag yung mga halimbawa mga buffet, yung mga eat all you can, meron yan, may mga kutsara, ay may tinidor. So ayun mga guys, tapos meron pa ang inaano ko kasi noon nung bago lang kami ng asawa ko, pag kumakain ako mga guys, tables manners pa rin to mga guys. Pag kumakain ako, ang dami kong tira na pagkain. Kasi sinabihan ako ng asawa ko, sabi niya, di ba sa atin mga Pilipino, tradition natin yan, ay culture and tradition na may tira na pagkain. Lalo na pag yung mga bata. Sinabihan ako ng asawa ko, bakit ang dami ng tira, hindi mo inuubos? Hindi ko lang sinabi sa kanya. Pero ang sabi pero naisip ko rin mga guys, mga idol. Naisip ko rin talaga na, sayang nga talaga. Kasi, ayun lang, pag talagang hindi masarap, pag halimbawa sa mga kantin ka, sa kantin nga kami, pag sa kantin kami, pag kumakain na hindi mo maubos, pag mo lang pakita doon sa Ajuma, yung nagbabantay sa kantin, kasi magagalit sa'yo. Pero, hindi ka naman sasabihin yan, pero magagalit sa'yo pag yung maraming tira na itatapon mo lang. Kasi naisip ko nga rin naman, totoo nga rin naman, kasi sayang din ang pagkain kung itatapon lang. Di, karamihan sa kantin namin, sa pagkakain kayo, parang itulyo ka dyan, kukuha ka lang. Hindi na pareho sa atin na bibili ka ng isang takal na kanin, isang takal na ulam. Dito mga guys, puro itulyo ka. Kaya pag halimbawa kumuha ka, yung kaya mo lang kainin, tapos yung sayang, pag mong dadamihan kung hindi mo kayang kainin, kasi sayang din naman. Tapos pag halimbawa makita ka ng bantay ng kantin, mag-iisip ng sabi, sayang ang pagkain. Totoo nga naman, sayang talaga ang pagkain. Kaya ang kaya mo lang kainin, ayun lang ang kunin mo mga guys. So ayun mga guys, sana makatulong ito sa inyo. Pag nakatulong ito ang video ko, paki-like na lang, unsubscribe para sa mga baguhan at sa mga bago pa, hindi pa lang matagal dito, hindi pa rin yung nila ang culture and tradition sa Korea. Kailangan pag-aralan niyo kasi para pupunta tayo dito sa ibang bansa, iba rin ang culture nila dito. Kaya kailangan tanggalin din natin. Kung pupunta tayo sa ibang bansa, sana nga bago tayo umalis sa Pilipinas, tanggalin natin ang pride natin para tumagal tayo dito. So ayun mga guys, hanggang dito lang muna ang vlog ko. Sa shoutout ko na lang pala. Sa shoutout ko si Bibi Hiwol, tsaka si Hannah Sin Garcia ng Quezon City. Ayun ang nagpapa-shoutout sa akin. So ayun mga guys, mga idol, thank you very much. Peace. Ganito pala ang peace. Tapos thank you guys for watching. Abangan nyo na lang po ang susunod ko na vlog tungkol sa tradition and culture dito sa Korea.